Okay, balik tano sa atong live nga pag-broadcast din sa Bisdak Radio Online. So, doon ay technical problem no sa pagkahinay sa atong signal. So, usahay maputol kita sa kahanginan. Pero balik ta sa atong topic about sa church. Common objection. Nga ang simbahan da Ebradsane doon naging ma-objeksyon. So dili gyud na mahitabo no. Nga bisan gani dayong atong Ginoo gina-object man dai siya. Ginasupak siya matod sa San Lucas kapitulo 2 bersikulo 34 o 35. Dayon sa Buhat kapitulo 28 bersikulo 22, so klaro din nga mahitungod diining punduka matod ni San Pablo, kini ginasupak bisan diin. So man ang dili kita makalihay, di nato ma-deny no nga ang simbahan ng Katoliko, daghang yun og mga objections. Ang usa na ini Bradsane nga among nahisgutan natong maiging semana, nga ang usa sa mga objection Bradsane, moingon sila Bradsane nga, tinuod man nga si Kristo nagtukod, pero kanang iyang tinukod Bradsane, existido lang na during sa period sa mga apostles. Pagkamatay daw Bradsane sa mga apostoles, nawagtang na daw ang simbahan sa Ginoo. Unsa may imong masulti na anak Bradsane? Ang nagasulti ana brother, katulang na gusto magtukod og simbahan kay ang sabi sa Ginoo sa iyang katong sa Matthew 16 bitaw brother na nagingon ng Ginoo na upon this rock I will build my church. May promise na kasabay brother dito eh. Tapos ang promise na giingon sa Ginoo that even the gates of hell will not overcome. Amen. So kanang hell o sabi mo no Hades, alam mo mawin ang dito sa sa konsepto sa Old Testament, ang pinaka powerful na kapangyarihan mao nang lamunong ka sa impyerno o kanang Hades. Amen. Walay tao na makabalibad. Sabi sa Ginoo, kanang Hades karon di na makalamon sa akong simbahan. Karon sa ato pa kining simbahan na gitugo sa Ginoo based on that prophecy. Sa ato simbahan, di mawagtang. Kaya, kung mawagtang ni, parang luya ang Ginoo. So, wa siya nakapabarog sa iyang promise. Ato pong idugang sanay na ang Paul nga gani sa saad niya sa Mateo 28:20 nga iyang pag-aubanan ng simbahan hangtod sa katapusan. Nya gani ang Ginoo si Kristo maayong magbalantay. Once nga maayo kang magbalantay, kawadaan ka ba di ay sa mga karnero, yung ibatayan. Ug doon na manggaling natukob, apan dili tanan. Di may natukob sa lobo, pero dili tanan. Diba? Kung nawagtang, kinsa man niya ubanan. Sa ato. So, ibig sabihin, Bradsane, noong itinatag ng ating Panginoong Kristo ang kanyang simbahan, ay mayroong kaakibat na promise o pangako. Na kahit pa ang pintuan ng kamatayan o impyerno ay hindi kayang gibain ang simbahan ng ating Panginoon sapagkat binanggit ng ating Panginoon Kristo kung siya bumalik sa langit, sinabi niya na ako ay suma sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Meaning, ang atong Ginoo gyud gi-establisher niya ang iyang mga panaad ug panumpa dayon sa Hosea kapitulo 24 bersikulo 13, dili man gyud pwedeng mamakak ang Ginoo sa iyang mga saad o mga panumpa. Mao nang makaingon kita Bradsane nga kining objection sa ubang tinuohan nga ang simbahan naglungtad hangtod lang sa period sa mga apostles, maingon nato Bradsane dili kini sa insakto. Kini siya supak kini sa ipamung sa atong Ginoo. So nagtanaw day kanato si Brother Ronnie Rodinas diha sa Butuan City. Matod pa ni Brother Ronnie, good evening brothers. So good evening po bro. Dayon si Sister Carla Jean
diha sa Hong Kong nagatanaw karon. Dayon matod ni Brother Russia Vista, gihimo nilang palpak si Jesus, Brad. Dayon ilang founder ang successful. Tama ka, Brother Russia Vista. Nga naman, kung tinuod ang giklaim sa ubang tinuuhan ang ilang objection nga nahanaw ang simbahan, mulutaw man ang Ginoo di ay wa ka pabarog sa iyang masaad. Meaning ang Ginoo napalpak sa iyang panumpa. Mo nang mahagbong ang Ginoo daw sama nga nakapamakak siya sa iyang saad nga ang simbahan nga iyang gitukod di gyud ni maguba. Ingon ang Ginoo, et porte infere non prevalebum adversus iam. Mo nang wa gyud makalupig sa iyang simbahan nga gitukod kay kini gisaaran man sa atong Ginoo nga iyang pagaubanan. Dayon badsane ang simbahan badsane wala ka wad-i og mga membro. According to Acts chapter 2 verse 47. Ato dang basahon. Kay moingon man badsane ang usa sa mga objection sa ubang tinuhan nga moingon sila badsane nga nawad-an daw si Kristo og mga membro. According sa giingon sa Iglesia ni Cristo badsane, niya tay dinhing dokumento mao nang usa sa mga objection sa Iglesia ni Cristo nga nag-ingon sila nga ang simbahan nga gitukod sa Ginoo nahanap kay matod pa sa ilang pasugo walang karnero o tupa na natira. Ang lahat na tupa ng ating Panginoon ay lubusan na nawala sa pagtalikod sa iglesia na itinatag ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Sukristo. Meaning kanang iglesyang gitukod sa atong Ginoong Sukristo badsane ang iyang makarnero nangahanaw daw. Wa daw nabilin bisan usa. Mo nang insulto ni sa Ginoo. Ngano man ang Ginoo unsa may claim sa Ginoo? John chapter 10 verse 11 14 according sa Ginoo, I am the good shepherd. Ako ang maayong magbalantay. Kung ang Ginoo nawad ag karnero, naaba di ay maayong magbalantay Brad Sane, Brad Arnie, nawad ag karnero tanan. Insulto sa Ginoo nga maayong pastor nga nawad-an siyag mga tao. Sa Bible Brad Sane na nahutdan bag tao ang simbahan sa Ginoo. Wag yun. Itong basahon sa Brad, Buhat Kapitulo 2 versikulo 47. Okay. Itong basahon na. Gidayig nila ang Dios og ikahimutan sila sa katawhan. Og sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok og mga tao na nangaluwas. So matod sa imong gibasa Brother Arby, sa matag adlaw gidugangan ang ilang pundok ug mga tao nga ginaluwas. Sa ato pa kada adlaw Brad Sane dunay nagdugang nga membro ang simbahan sa Ginoo. Tapos mo ingon na ang objection sa ubang tinuohan nga nahanaw ko ng simbahan. Kana supa ka na sa statement nga gitudlo ka nato sa balaang kasulatan. Kung kada adlaw sa ato pa kung sigig dugang isa ka tuig o sigig dugang 2,000 years na. So, ang simbahan ng pinakadakong pundok. Mao na ang simbahan Katoliko Brad Sane, more than 1 billion ang iyang members. 2.25 Oh. billion all over the world. So, kay klaro man, nagidugangan tao ang pundok sa Ginoo matag adlaw. Matag adlaw. Ang uban nga tinuohan, kung imong pangutan-on, kanus ang nagsugod ilang pundok, imong pangutan-on, Iglesia ni Cristo. Kay according sa Bible, gidugangan man sa Ginoong iyang pundok og mga tao kada adlaw. Ang pangutana, ang Iglesia ni Cristo nagsugod July 27, 1914. Pangutana, muatras ta Pradsane ngadto sa 1st century. Kay gidugangan man sa Ginoong pundok sa Ginoo. Ang pangutana, 1913. Desembre. Pila membro sa Iglesia ni Cristo. Antod sa January 1, 1913. Di man sila makapresentar. Kang ilang membership,
nagsugod ni adtong 1914 nga dunay 14 ka mga membro sa iglesia nga nabunyagan ni Manalo ug ang mga membro ni Anak Brad Sane imo din kauban sa una sa alliance. Oy. Ang una ding mga membro Brad Arbe ni Manalo, ang mga membro nagipastoran ni Brad Sane. Ang alliance kamakop. 14 kabuok ang unang na membro sa Iglesia ni Cristo gibunyagan dito sa Pasig River ni Manalo. Pero dili sila makapresentar 1930, 1912, 1911, mubalik ta sa first century nga dunay gidugang sa ilang pundok. Nganong di man sila makapresentar? Kaya wa pa man, di pa man listido ang ilang pundok. Kaya ilang pundok, gipabarograman sa mugna o paningkamot sa tao. Lahi man ang pundok ni Kristo nga nagsukad gyud sa panahon ni San Pedro. Mao nang Brad Sane, sayop og dakong bakak ang giingon sa Iglesia ni Kristo nga nahanaw ang simbahan sa Ginoo. Namatol pa nila nga taliko daw nang lubusan ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Ang turo na iyon ay napakamali sapagkat taliwas ito sa mga aral na binanggit ng ating Panginoong Kristo na nakasulat sa Biblia na ang kanyang simbahan ay kailanman ay hindi madaig sa kapangyarihan ng impyerno sapagkat ito ay sinasamahan ng Panginoon hanggang sa kahuli-hulihan ng panahon. Okay. Pero ang nakapagtataka, in behalf na alam natin na parang nagsisinungaling lamang itong mga pundok na ito, ang dami-dami nilang naging membro. So yun ang siguro tanong, no? Alam mo, sinabi ni Hitler, kahit yung ng isang bagay na sinungaling, kapag ulit-ulitin mo lang, sa katagalan, nagiging totoo na rin. Pagihan, magulat silang suri-suri yan. Oh. Pero ang kinahanglan na yun na ito, mga Katoliko, kinahanglan kita magtuon. O, pinaka-importante, magtuon. Ang nahitabo manggod Brad sa mga Katoliko o sa uban nga mga tinuuhan nga murag tinuod gud sila manulti. Kaya ang simbahan manggod ilang ipahimudsan ang atong pagkawalay kabangkaagan sa Biblia. Dayon sila, ang ilang mga ministro ug mga pastor, murag yung makabuhi po og patay. Nga makatuo po gud ang Katoliko sa ilang gipagsulti. Mao nang ang atong himuon karon, part sa atong evangelization, maong pag-educate sa simbahan nga Katoliko, ilabi na sa atong topic karon nga nindot kayo. Ang true church, nga ang tinuod nga simbahan, nga gitukod ni Kristo, wala gyud mahanaw. Kay matod pa ni Brad Sane, nganong nagtudlo man sila nga nahanaw ang simbahan, kay mao man ni Brad Sane ang mo-justify sa ila. Nga, mao nang ni apod mi karon, kay nahanaw naman ang simbahan sa Ginoo, mao nang ako si Felix Manalo, huling sugo, ako ang instrumento gigamit sa Ginoo aron nga mulutaw pag-usab ang simbahan. Ingon pod ni Charles Taze Russell, ako pod ang giyahan sa Ginoo, gilamdagan sa Holy Spirit, nga ako pod ang mag-restore sa simbahan sa Ginoo, kay lagi nahanaw man lagi Brad Sane. Ingon pod si Ellen G. White, dili ako pod. Ako pod ang propeta. Nga gisugo sa Ginoo, nga ako na pod ang magpasig-uli sa mga balaod o pagkamatarong sa Ginoo sa iyang simbahan. Ningon po si Joseph Smith, ako pod ang gipadaygan sa Ginoo, nga ako pod ang mutukod pag-usab sa naguba nga simbahan sa Ginoo. Meaning, Brad Sane, silang tanan, puro na nag-claim. Ang pangutanan, Brad Arbe, kinsa may tinuod nilang tanan. Nga gani, Brad Paul, no? Kanang mga pangalan nga gidalan na, Church of Christ, ang atong i-search na, Brad Paul, pati rin ba naghana dahil na sa gawa sa Paul, na pangalan na, kaya ng simbahan na, asa may tinuod na. Kanya, ito na tayo, pangutanan tayo dari Brad Paul. Natuwa sa taglo na. Brad, so kagikan kang Janex, Giubet, Lampara. So, Brad, Janex, paminaw, o garon nga, pag-take note niya, tabagon ka ni Brad Paul. So, muna yung pangutana, Brad. Brad, unsay pasabot sa Passover
para magamit nako pagpanalipod sa atong pagtuon nga mao ang Katoliko. So, usually, Brad Sani, no? Si Brad Sani doon na may kapuno ni ini. Usually, kanang word nga Passover, dito na nahitabo during sa paglabang sa mga Israelites, Brad Sani, sa Red Sea, ngadto na sa ilang journey padulong sa Promised Land. Ang word nga pas, milabay, over. Kaya nagsugo magod ang Ginoo sa Exodus chapter 12 nga ang tanang panganay manggod Brad Arbe. Isa ning ang tanang kasi pangalan ato? Janex. Sister Janex, during manggod sa Laki. sa pag-deliver na sa katawhan sa Ginoo ngadto sa destinasyon nila nga yutang saad, ang katapusan manggod nga hampak nga gihatag sa Ginoo isip silot sa katawhan mao kadtong mga mamatay ang tanang panganay. So ang Ginoo miingon nga pinaagi lamang sa dugo sa karnero nga makabaton og kinabuhi o dili gud madayon kining silot sa hampak kakamatayon nato sa panganay. Mo na iyon Ginoo, ibutang ninyo ang dugo sa karnero, diha ibaghi ninyo sa pultahan sa balay. Kung bisan kinsang balay man sa Israelita o balay sa Ehiptohanon nga dunay dugo diha sa ganghaan sa ilang pultahan, ang anghel mosaylo mo pasra siya mosaylo sa ibabaw sa pultahan ug dili gyud ay pahamtang ang kamatay niya nang maong panimalay. Mao na nga usually ang word nga Passover diha nagsumikad nga sa pagpamatay sa mga anghel may Passover lang sila niadtong balay nga dunay karnero kansang dugo giulak kaluwasan bugti nga di mamatay ang panganay. Ang gihimo po sa atong Dios nga Amahan, ang iya pong panganay iyang gihatag. Ang dugo maong nakaluwas kanato nga mga tao. Mao na nga ang unang nakatagamtam sa kaluwasan sa dugo ni Kristo, because according to Hebrew chapter 9 verse 22, without shedding of blood there is no remission of sins. Dugo gyud ang importante sa pagbubo na mapasaylo ang sala. Ang unang nakaabel Brad Arbe o gadsane sa dugo ni Kristo according sa Acts 20:28. Tagda ninyo ang inyong kaugalingon o ang tibuok nga panon diin ang Espiritu Santo mo'y nagatudlo kanyo nga mga obispo aron inyong manduan ang simbahan sa Ginoo na iyang gipalit sa iyang kaugalingon nga dugo. Unsa man ning simbahan? Unang Timoteo 3:15, ang simbahan mong panalay sa Dios. Sa Israel, ang panimalay kansang dugo gibaghid sa pultahan, labyan lang sa anghel nga maong mupatay. Pero ang simbahan sa Ginoo, ang panimalay gihugasan man sa dugo ni Kristo. Ang unang nakaabil sa dugo ni Kristo mo ang simbahan. Ang ikaduha, unang Juan kapitulo 2 bersikulo 2, si Kristo ang halad alang sa kapasayloan sa atong mga sala og dili kaysa atong mga sala ra kundili sa sala usab sa tibuok nga kalibutan. Meaning ang dugo ni Kristo intended sa simbahan og sa tibuok kalibutan. Mo na nga during sa isa ni Passover. Sa ato pa ang simbahan nga shielded sa blood ni Kristo, sayluan na gid kini sa Ginoo, dili ni kini siya malaglag. Mo nang miingon ang Roma kapitulo 8 bersikulo 1, kung naa ka na kang Kristo, dili ka na makaagom sa hukom. Pero kining naa sa panimalay, magkinabuhi pod sa house sa naman tagitawag sa nga house rule. Di pod pwede nga mobiya po taning simbahan na nga gitubo sa dugo sa atong Ginoo. Nga mobalik ta sa kalibutan. Kay ang kalibutan na apel man di ay. Ang kalibutan kinahanglan mo anhi sa simbahan. Aron nga ang fullness ni Kristo ila usab maangkon. Batsan. Though that is the accepted parang pagpaliwanag ng Passover, pero kung istadihan mo na siya from the etymological point of view na Passover, ang gusto kaya ni pasabot anak from Pisa, the Hebrew Pisa. Kanang ang gusto pasabot anak, karabitaw na
manok na ginakuanan niya, yung iyang ang mga ang mga iyang small chicks, no? Ibutang niya sa ilalom sa iyang mga pako, iya kubiran, tapos bisan kung may magdagit na siya ang kubiran niya ba ang iyang mga piso aron dili madisgrasya. Alam man ang ideyaan ng Passover. So sa ato pa kung Passoveran ta sa Ginoo, iya kita tabunan. At yan ang ginamit ni word ni Paul kanina, shielded by the blood. Kaya dito sa Egypt, ganun pa rin ang ideya dito. Gitabunan sila sa Ginoo sa kanang katong dugo na gibutang sa door, no? Yung pa rin ang konsepto. Kaya naproteksyonan sila. Kining Passover, brother, ang idea na the protection of God. And God protected us. No cross, brother. Giprotektahan sa Diyos ang iyang katawhan dito. Ang instead na sa ato ang judgment into pa do sa Savior. Meaning, brad, sana iyang giduphan. Giduphan niya ang katawhan. Mo na, klaro, good nga si Kristo, nagdupa sa cross. Dili good ingon nga, lansag sa istaga, nagdupa sa cross. Si Kristo ang midawat. Ang silot untang atong dawatong badsane, ang silotan, kay kita man nakasala, giduphan kita ni Kristo sa cross. Mo tama to kana daw si Brother nga daw sama sa inahing manok na yung kanyang mga maliliit na mga chicks giprotektahan niya, didipinsahan. So yun ang kana Brother ang atong ma-share ato sa na-question kanato about sa Passover. Okay. Dayon sa New Covenant Brother kining Passover usa namatay ang Ginoo, iya pong gi-institute ang Sacrament of the Holy Eucharist. Mo na ang Holy Mass. Kay pag celebrate man gud ni Cristo Brad Arbe Brad Sane sa Passover, gi-convert ni Cristo dito na sa Holy Mass. Mayon si Cristo, this is my body and do this in memory of me. Sa ato pa kung kana nga pizza magod Passover pag hinumdom man na sa Egypt, dili na ito mahinumdom atong sa Egypt nga event. Ang atong event nga hinumdoman, ang kang Kristo na, si Kristo na ang center. Kanang Passover, nga gi-celebrate ni Kristo paghandom sa pagpagawa sa Israel, siya nakaroon ang sentro sa paghandom. Do this in memory of me. Ang mga Hudyo, pag Passover, ang ilang gihinumdoman katong sa Egypt nga salvation. Kita, nga mga Kristiyanos, di na ito mahandom ato. Ang ato, ang paghatag ni Kristo sa iyong dugo. Kaya siya man tong karnero, nagipatay nga, gibaghid ang dugo sa balay, nga di na maunsa ang mga tao da na ng balaya. So, mauna na ang atong Holy Eucharist, Santos nga Misa, mauna na ang bagong Passover sa mga Kristiyanos, nga diha na nakapokus, si Kristo gyud ang sentro sa Santos nga Eucharistia. Og atong idugang gamay Brad Paul o Brad Sane, nga atong timan-an gayon, nga katong panahon na unta kita ang angay nga makadawat sa kamatayon atong panahon na, pero gisagop kita, gipakamatyan kita sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ug atong basahon diri Brad Paul, ning napay pangutana diri, pero ato sang basahon ning uban diri nga nag-share kun silang komento. No, kang Brother Ronedas nagingon, sila naa sa Sikh, ang Catholic naa sa Bible, tradition o general references. Amen. Tinuod ka na Brad Ronnie o doon na pa diri Brad Paul, no? Gikan kang Brother Christopher G. Barquilla. Ingan siya. Brad Paul, i-share na ko akong kadibit diri nga INC 1914. Ngano kuno wala giristro ang iglesia ni iglesia sa Ginoo, tinuod nga iglesia sa Sikh. Ingon siya nga iya po kunong gitubag ni Brad nga sa tingin niya nawa gitubag po kuno niya nga iyang pangutan-on nagbalik sa Ginoo. Ang Security and Exchange Commission Brad Arbe ulahin na siya namugna. Existido ng simbahan sa Ginoo. O dili ni mo pwede i-rehistro ang simbahan sa Ginoo. Ngano man sumala din sa atong balaod, di pwede na i-rehistro. Sumala sa libro nga The Law on Partnership and Private Corporations. Din sa page
532. The Roman Catholic Church is not registered like other religious societies or churches in the Philippines because it has been recognized as a juridical person since time immemorial. Barlin versus Ramirez, chapter 7, page 41. Unsa daw? The Catholic Church is not registered because it has been recognized as a juridical person since time immemorial. Nganong imo mang irehistro ang usa ka pundok nga una pagani siya sa tigrehistro. Ang simbahang Katoliko una pa ni-exist kaysa mga gobyerno. Kaysa SEC. Kaysa SEC. Mao na nga walay bisan kinsa nga makapugos ka nato ug ang gobyerno dili pwedeng pugson nga rehistro kita ngadto sa gobyerno. Kay matod sa juridical person in the time immemorial. Meaning nauna siya sa mga gobyerno, existido na siya ug angay ang gobyerno mutahod sa iyang existence. Mao na nga kung doon na may moingon nga iparehistro ang simbahan sa Ginoo, kung ang mga apostoles mao pa kinang tugon sa Ginoo, nganong si San Pablo sa dihang dito sa Roma, ang Roma establisado na as civilized country or nation, empire gani sila. Although wala man sila sa una ang rehistro kang tao. For example, si Mama Mary o si St. Joseph, si Jesus, nagmando tong Roman nga gobyerno nga i-registered yun. So sa una, na rehistro sa una. Pero wata kahibalo sa una, o i-rehistro bang religion? Kaya kung naanay nga pagrehistro sa relihiyon, sila ni San Pablo, i-rehistro unta po dito sa Roma. Kaya naaman sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 1, nga tahuran ninyo ang pamunuan o magpasakop kamo kanila. Amen. Mauna nga, siguro walay mando sa unang panahon badsani nga i-rehistro yun. Pero kining mga pundok nga nasakpan ni ining SEC, nga kinahanglan yun nga rehistro aron nga i-recognize ang ilang legality, obligado gud sila nga parehistro. Tanang relihiyon, religi Katoliko, obligado sila nga maparehistro in the sense nga ang ilang existence, nag-una man ang SEC, under sila ni anang mong balaod. Kita, wa man ta ma-under, kaya nag-una pa man ta sa gobyerno. Dili sila maka-obliga. Pero ka-obligahon ta, according ni Pope John Paul II, Santos na Santo Papa, ningon siya nga, doon na question, Brad Arby, Brad Sane, ingon nga, ngano ang Katolikong simbahan, di man na iparehistro? Ngano wa man na iparehistro sa gobyerno? Ingon si Pope John Paul II, di man ko di ako ng simbahan na. Pero sigdil lang, kay kato nagtukod ini, miingon man nga, mubalik ko pag-usab. Di ba nag-promise pa si Kristo nga, mubalik ko pag-usab? Unya, nasa iyang pagbalik, atong suknaon to. O iya bang iparehistro itong dili? Sa ato pa, ang bot ipasabot ni Pope John Paul II, nga walay bisan kinsang tao, bisan Santo Papa, nga makaparehistro sa Iglesia sa Ginoo. Ang Ginoo ra gyud mismo, ang makabuot kung iya ba kanya iparehistro dili. Kanus sa iyang pagbalik. Pero sa iyang pagbalik, hanaw na po ng madaotan. Mao na nga, ang atong tubag, nga dili gyud pwede makarehistro sa bisan kinsa. Mao na kung dunay magrehistro og pundok, nagpasabot yun na nga sila ang tag-iya. So, dili pod, ang kanang pagparehistro sa SEC, isa sa mga signs sa fake na sayop na simbahan na. Kay ang inyong kanang ang naghimo sa imo na masimbahan kang SEC. Sa to pa, kung why SEC, dili ka masimbahan. Sa to pa, nagpamatuod na ng imong simbahan, kanang ikaw nagtukod. Ikaw tag-iya. Ikaw may nagparehistro. Giparehistro nimo, imo na. O, dili na sa Ginoo. Kaya kamo ng mga simbahan na nakarehistro ka mo sa SEC, pag una-una mo, ay delikado ng iyong kahimtang. Sumasong ingon gibi Brad no nga kanang nagtukod sila si Manila lang gipaangkon nga si Kristo tag-iya. Pero makita na sa SEC kasi tag-iya.
ang nahitabo man lang gud ini Brad Sana ug Brad Arby, ang mga tao karon magtukod og tinuohan, dayon gamiton kining Biblia nga almanaki. Mao ba kang nain matawo nga bata ba nga unsa may nga ni ini? Sa unang panahon na almanaki Brad Sana. Nay mga pizza ba nga pasal mga tao yung mga anak karong Disyembre 5, nay libro dito nga mo na mga suggested nga mga names. Motong sa una ang mangalan Esmeralda, Cristituta, sa pana Francisco, mga bati kayo pag-iyot na po ni Ron. Mo na nga doon ay mga pangalan sa una. Mo na ang Bible, kay una man yung Bible, sama sa almanaki una man, o lahim-lahimog sa so ilang bata, naghimo silang pundok, ilang gitan-ang bilo sa may pundok atong kuan diri hinga na to. Pagkabasa sila ng Juan Kapitulo 3, versikulo 3, kama 5, unless a man be born again, he cannot enter in the kingdom of God. Una din born again, no? Umo na ito, reso dito. Mo nangalan sa itong pundok, born again. Pagkabasa na po nila nga, Isaiah 43 is American Standard Bible, you are my witnesses, says Jehovah. Una rin saksi ni Jehovah din eh. Arehistro na po sila dito. Mauna na po na itong pundok. Pagkabasa na po yung Church of Christ, ang una yun nakabasa, di ba si Manalo? Ang una nakabasa yun og Church of Christ, mao si Alexander Campbell. Mo nang dito sa Amerika, nagparehistro siya og Church of Christ, 1832. Pagka 1879, na po isa ka babae nagpakli-pakli na po Bible. So kaya kung tukuro na po din ng pundok, no? Ang nabasahan niya, Brad Sane, mauraman nga bersikulo, ang nabasahan po ni Alexander Campbell, Church of Christ man po. Pero sa Amerika, doon na Church of Christ, existido na. Di man pwede ang parehistro ka nga di same angalan. Mo nang iyang giapon ngalan, Church of Christ, open and close parenthesis, scientist. So na ay code name. Karon si Manalo, nagpakli na po, abot sa Tagalog na siguro itong Biblia. Gusto magdi si Manalo Barsa na makitag Bible, kang iyang parente manggod, pare manggod. Karon pakita ni Brad naman, Brad, si Felix Manalo nga, Iglesia ni Cristo. Oh. Nagkulong Magbatian kayo sa banal na halik. Ang lahat na Iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Meron pa lang bumabati, Brad Sane. At yun ay ang mga Iglesia ni Cristo. Mo, nagparehistro na po sa Pilipinas. Wa siya ay kompetensya. Kaya lahi man ang gobyerno sa Amerika o sa Pilipinas, nadawat yun nga Iglesia ni Cristo. Pero, dili, si Cristo ang nagtukod. Si Manalo. Wa man siya sugua. Si Manalo, ang sabi ng Manalo, ako ang huling sugo. Karon kay huling sugo man ka, gisugo dahil ka. Na magparehistro ka sa Iglesia ni Cristo. Wa man siya sugua, Brad Sane. Lain magunin huling sugo ka magbutbuot lang. Oh, huling sugo. Brad Sane. Karon kay huling sugo man ka, gisugo ba ka sa Ginoo? Yan pangutanan nato kay Felix Manalo. Wa man siya sugua, Brad Sane. Wa man siya sugua. Ang pangutana, nga nung huling sugo man ka, imo man giparehistro, wa man kasugua sa nagmugna hindi ka pundok. Pero nagsulod ba sa kwarto at tumatulukad daw? Di kaya na dito kuan niya? Wa man Diba kamukhaon pa may pelikula man sila Brother gipakita. Nakita man ako na nagsulod siya sa kwarto tulukad daw. Wa mo kaon. Way kaong kaon. Wa pod mo inom. Wa po mo inom. Baka dito niya nabatian ang busis sa Ginoo. Unya gisugo siya. Sa sugo abra sa nito. Tayo Kawas niya. Ako una ato, Brad. Mutsu distingan sundugo niya kibot ti Moises na 40 adlaw. Kaya ora di na siguro makaya. 3 days lang to kay Felix. Gawas na ko. Dahil sa iyang paggawas pa sana, may declare siya nga ako ang anghel ko. Si Kristo tao lang. Hebrew 2:9, sa mag-iingon, mas labaw man ang anghel kaysa tao. Labaw nila si Manalo. Sa mga kaigsunan, kung nagadungog ka mo sa among gina-argumento, dili ba kami nag-joke, tinuod ba na siya. Alam mo, kung gusto nyo mahibalan kining Iglesia ni Cristo, meron sila pelikula na kanang Felix Manalo ang title. O dito nyo mahibalan, ang gwapo aning pelikula, kaya sila ganda ang naghimo. Amen. O gi-reveal nila ang pagkatao ni Manalo na kini si Manalo, Katoliko dati. Unya, grabe gayud ang may drive na siya brother kanang curious ba siya sa mga relihiyon o pagtuo. Ano siya, naging talagang pastor, naging nagpalipat-lipat siya ng ibang relihiyon, no?
Unya later, wala kayo siya na uyon. Tama na ito ang naging resolve niya. Dayon ingon Brad Sanes si Brad Janix Jubit Lampara and siya gets na nako Brad. Salamat kaayo mga Brad ug maayong gabi isab. Dayon doon ingon ni Kuan bro kanang basahan ra gud nang giingon ni Sister Adela Pinako Ihara. Pero naunsa nako si Brother Cesario Mopusa Brad. Ni-share po siya ba nga ang simbahan ni Kristo sa tinud-anay lang mga bro adunay mga balaan ug nagatuo sa pagkabalaanon sa sagradong Eucharistia nga mao ang balaanong lawas ug dugo ni Kristo kinsa ang mituman niini usalang gyud ang simbahan mao ang atong simbahang Katoliko. So amen. Tinuod ka na Brad Cesario no? Og kining matud pa ni Ma'am Adela Pinako Ihara. So nangutana gid ni siya Brad no. Aslang ko mga former pastors, unsay feeling ninyo una paghuman ninyo og attack sa Catholic Church. Pero Brad, ako motubag sa ko una ni Brad kay kamo may converted pastor. Ako ma'am, sa di ka mangutanan ako paling-paling ko sa una kay 80s man ko sa una pero binunyagan ko Katoliko. Pero wala jud ko ingon tanto ginadala pagka 80s gyud kay siyempre na timingan man pud nga murag na pud tay kuan gamay ba. Nagdako pud nga ato mga ginikanan pero tanto gid hapit na gyud pero wa gitugot sa Ginoo. Sige, inyo na ni panahon mga brad og Asa ito pangutana niya, bro ha? Unsa kunay feeling ninyo inighuman yung attack sa Katoliko sa una? Sa dihang pastor pagamo. Ako, daw malipayon kami. Fulfilled bang buhay? Kapag makapangatake kami sa Katoliko, niya ma-explikaran na mo ang Katoliko na sayo, daw perting lipaya. Ay, ang perspective mangguda mo, Brother Arby, sa una, ako, as a pastor, no? Kanang may thinking kami na ang Katoliko, mga panggatong sa impyerno. Niya, ang naga-leader pa kadto sa impyerno sa Katoliko, si Mama Mary, kaya kailangan maluwas ang Katoliko. Kaya kung gauna-una ka ng Katoliko pa impyerno, niya, makasangyaw ka. Niya, nalo ko na kay madala, siyempre, fulfilled, mission accomplished. So, ako niya, nasa una sigo, niya, ako madal. Niya, na fulfilled. Pero salamat ko na medyo, ako tuguti sa Ginoo na makapadayon na ng klaseng trabaho. Na-realize mo, brother, nga ako ay delikado ni sunod. Sa amo, sa una, Brad Arbe, sa Brad Sandy, ang among pagtanaw gyud sa Katoliko, mga demonyo gyud. Ngani sa amo, bawal man may makikihalag Katoliko. Hindi gyud may pwede makilubilo sa Katoliko. So kami, mo sangyaw lang mi sa Katoliko in the sense nga gusto namo nga sila mahimong buotan, mahimong part sa among simbahan, kay mo gani amo, insakto ni among saksi ni Huba. Ang Katoliko sa iyo, ang saksi ragoy husto. Tanang tinuuhan, pro sa iyo na. Kami ragoy insakto. Mo man ipagtuo na mo. Mo na nga sama kang Brad sana murag fulfill pod. Prag maka kita Katoliko nga badlungan nun, imong madala ka saksi ni Huba nga nausab ang kinabuhi, makaingon ka nga, uy, nakadala kog tao nga to sa Ginoo. So mao nang in general ang among pagtan-aw sa simbahang Katoliko naglunang sa pagkadautan. Nagkinabuhi sa malaway nga pagkinabuhi ug angay nga hawason sila. Nining mong kinabuhi mahimo silang saksi ni Huba aron sila mahimong matarong sa ingon makabaton sila o kinabuhi nga walay katapusan. So ingon sab na ini ang nahitabo Brad Sane sa atong kauban nga apostol si Pablo. Mato ni San Pablo sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 13 hangtod sa 15, nasayra na ninyo ang akong pagkinabuhi kaniadto. Mainiton ako sa tinuuhan sa Mahudiyo. O gilutos ko sa walay ko kaluoy ang iglesia sa Dios. O gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. So grabe na yung desire ni San Pablo. Nga iya, walay ko kaluoy nga iyang gipersecute ang church. Dayon gihimo ko ang tanan aron sa pagdestroy niini. So grabe yun ang burning desire ni San Pablo
nga iyag yung dauton o gubon ang simbahan sa Ginoo. Labaw ako ka matinumanon sa tinuuhan sa Mahudiyo, kaysa kadaghanan sa Mahudiyo nga akong kaedad. Labi pagayod akong mainiton sa pagsunod sa may kabiling mapagtulunan o pamatasan sa akong makatigulangan. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya, nagpili kanako sa wala pagani ako matao, ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Although na ay tinguha sa San Pablo nga iyang gubon ang Kristyanidad, ang iglesia o simbahan sa Ginoo, pero may admit siya, Brad Sane, tungod sa kuling sa Ginoo, gipili sa Ginoo. Mao na nga, kung atong basahon sa Buhat Kapitulo 9, mao man ni ang Kapitulo, Brad Arby o Brad Sane, sa nahitabo nga pagkakabig ni San Pablo ngadto kang Kristo. Nga, sa dihang mipanaw si San Pablo ngadto sa Damasco, kalit lang nga dunay kahayag nga bidanag. Og miingon ang tingog, Brad Sane, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako. So sa ato pa, Brad Sane, nangutan ang Ginoo, nganong gilutos man kunimo, Saulo. Ingon ang si San Pablo, wa ka man nako lutos sa Ginoo. Pero unsa giingon sa Ginoo, ako si Jesus nga imong ginalutos. Meaning, kung ato dahil lutuson ang simbahan sa Ginoo, di dahil ang simbahan sa Ginoo ang atong gilutos, kundi ang Ginoong Hesukristo mismo. Mo nang bisan sa kinabuhi ni San Pablo, nga gusto niyang puuhon, pamatyon ang mga Kristiyanos, sa ulahi, sa divine intervention, milihok ang Ginoo, kay kini si San Pablo, gitawag naman dahil sa Ginoo. Mo nang dito sa Juan Kapitulo 6, versikulo 44, atong mabasa. Walay makahimo sa pag-ari kanako, gawas nga ang amahan nga nagsugo kanako, magdani kaniya. Meaning, Brad Sane, Brad Arbe, ang mutawag yun kanato ang Ginoo. Mo nang bisan kami, doon na kami desire nga gubuon, dauton ang simbahang Katoliko. Apa nagtuo kita, Brad Sane, nga doon ay divine intervention. O kining divine intervention, mo kini ang hinungdan nga ang Diyos mismo mo ang nagpili. Kita, Brad Sane, igo lang tagmitubag sa pagtawag sa Ginoo. Ug dinhi nahitabo ang tinuoray nga conversion. So doon na tayo live nga question na atong dawaton. Okay. Okay, please go ahead. Okay. Mayong gabi eh. Hello, mayong gabi eh, tanan. Mayong gabi kanimo, bro. Okay, kasunod ko sa inyong programa. Okay, salamat kayo. Pwede ba nang maibala ng pangalan sa amang igsoon na matawag? By the way, Brother Ray Fentes ni. Ray Fentes. Okay. So asa man ka, bro? Karonanukan, bro? Asa ka karonanukan sa imong lugar? Nako sa Ustra, Kalunasan. Okay. So welcome, bro, sa programang Ang Tingog sa atong pagtuong Katoliko. Sa mayong pangutana, bro, para mo po mahatagan og higayon sa pagtubag. Oo, naman good sa tema karon nga ang tinuod ng iglesia. So, kung pangutana, ganong nakaingon man ang iglesia Katolika nga sila maoy tinuod nga iglesia. Okay, so nindot ka pangutana. Nganong nakaingon ang Iglesia Katolika nga sila ang tinuod nga iglesia? Dugangi, bro, pangutana. Sa pay pangutanan nimo para matibo na namog tubag. Mo ti imong first question. Okay. Ikaduha. Okay, ikaduha kani mahitungod ni San Pedro na gihimo i-claim sa mga Iglesia Katolika kumana nga si Pedro ay unang Santo Papa. Papa sa Roma. Okay. So, ito may mga basuhanan na po na biblically o maybe historically. Okay. Sa kanalang sang duha, dahil niya na po. Okay, salamat kayo, no, Brother Fuentes, sa imong nindot kaayong pangutana, Brad Sane.
Ngano man daw nga kitang mga Katoliko brad sani, ato mang yung giklaim nga ang simbahan nga Katoliko mo gid ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa man ang lig-on nga basihan brad sani nga makaingon kita nga kining simbahang Katoliko kansang headquarter naa sa Roma, mo nang gitawag Roman Catholic Church, mo kinang tinuod nga simbahan sa Ginoo. Ang una na kong tubag, Brother Fuentes, mo kini. Ang atong Ginoong Kristo nagtukod og usa lamang kasimbahan. Klaro na diha sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, sa Grego nag-ingon atong Ginoo, Soe Petros kay epe totite Petra, oikodumiso mochen eklesian. Meaning, ang gitukod ni Kristo usa ra gyud kasimbahan. Usa lang gyud ka pundok. Dayon, kanus ani magsugod nga pundok, natural sa panahon ni San Pedro. Kay San Pedro ang unang gihatagan sa Ginoo og mga yawi. Verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Meaning si San Pedro gihatagan sa Ginoo og yawi. Sa dihang gitukod ni Kristo ang iyang iglesia. Sa ato pa ang tinuod nga iglesia si Kristo ang nagtukod. O existido kini sa panahon ni San Pedro. Dito sa Buhat Kapitulo 2, si San Pedro Badsane may unang misulti. Nakumbinsi niya ang 3,000 ka mga tao. Moto ang unang higayon nga giablihan ni San Pedro ang ganghaan sa simbahan nga manulod ang 3,000 ka mga tao kaysa man ang gitagaan og susi. O kinsa mga matawhana ang nakasulod dito. Kung imong basahon ang Buhat Kapitulo 2, tibuok kapitulo, ang contingent ni anak Bradsane, gikan sa lain nga manasod, gitawag kinig diaspora. Kay kadtong Pentecostes, mao kadto ang pista sa pagpangani. Meaning, pagpangani, nagyo kaon. Kapistahan man to sa mga Hudiyo. Nanguli ang mga diaspora. Ug ang taga-Roma, nanguli usab. Meaning, sa panahon sa Pentecostes, naanay mga na-Christianize nga mga taga-Roma. Mo nang sa pagbalik nila dito sa Roma, ilang gi-establishar ang iglesia. Motong ang Church of Rome. Mo nang si San Pablo misulat og unang sulat ang iyang unang epistola sa hanay sa Biblia human sa Acts ang Romans man. Kanang Romans, letter to the Romans, ang recipient niya na mong Church of Rome. Meaning, establisado na ang iglesia sa Roma usa pa misulat si San Pablo. Kinsa man to nga mga membro sa iglesia nga tuag Roma, mo man to ang panahon sa wali ni San Pedro. Meaning sa panahon ni Pedro, naanay mga Romans nga nakumberte sa Kristiyanidad og miuli nga to sa Roma og sa ilang pag-uli, ilang gi-establish ang community sa simbahan dito sa Rome. Mo na nga dunay mga Kristiyanos nga tuag Roma. Karon ang rodma sa simbahan mao kini. Matod sa Buhat Kapitulo 23, versikulo 11, so may giingon sa Ginoo. Ingon nga nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga moadto usab kamo sa Roma. Meaning, Bradsane, ang rodma sa simbahan from Jerusalem to Rome. Ugod sa may mahitabo sa Roma. Nga dito man di ay ang destinasyon sa mga apostoles aron palig-unon ang simbahan sa Roma. Roma Kapitulo 1, versikulo 6, hangtod sa 8 sa magiingon. Kamong tanan nga anaa sa Roma, gitawag kamo gipili sa Dios o gipangga kamo isip iyang katawhan. Versikulo 8, og diha kaninyo sa Roma, masangyaw ang pagtuo sa tibuok kakalibutan. Meaning, ang plano sa Ginoo nga ang Roma ang destinasyon sa Kristiyanidad, nga ang Roma gamiton nga masangyaw ang pagtuo sa tibuok kakalibutan. Ang pangutana mao kini kanang Church of Rome during sa time ni Apostol Pablo, asa man na ang kasimbahan. Wala may lain ma-claim ni ana nga simbahan kundi ang existido karon nga simbahang Katoliko nga nagsukad pa niadto sa Roma nga way bugto ang ilang kasaysayan kay miingon man si Kristo et purte impere non prevalebon adversus iam nga bisan pa ang ganghaan sa pero di gyud makaguba sa iyang simbahan. Meaning katong Church of Rome nga nakaduog sa wali ni Pablo nga miuli sa Roma, gisulatan ni San Pablo
Mao kana ang simbahan nagigamit nga mopakaylap sa kamatuoran sa tibuok kalibutan. Way lain, mao man ang Roman Catholic Church. Kaya kung moingon ikaw nga dili ka na mao, ang pangutana mao kini, asa man ang simbahan nga giestablisar nila ni Pedro sa Pentecostes o giduaw gisulatan ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa Roma. Kung mo deny ka nga dili kini mang Roman Catholic Church, ang among pangutana mao kini, asa man to ka simbahan? Kay miingon man sa Ginoong Kristo sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 20. Ubanan ko kamo sa kanunay sa tanang mga adlaw hangtod matapos ang kalibutan. Buhat kapitulo 2 bersikulo 26. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Meaning, ang simbahan sa iyang pagdatas sa kasayan, wa gyud mahuktig membro kay giubanan sa Ginoo. Ang pangutana, kung giubanan sa Ginoo katong simbahan sa Roma, asa man to karon? Kung moingon ta dili ang Katoliko, kinahanglan nga tubagon nimo nga naay simbahan na existido nga nagsumika dito sa panahon sa Musul. Wa may lain isa raman ang Church of Rome, mo man nga ning Roman Catholic Church. Meaning badsane, mapruibahan nato sa Biblia ang roadmap sa simbahan. Nga walay laing simbahan nga gitukod ni Kristo mo kining Iglesia Apostolika Katolika Romana kay katong sa Jerusalem unsa man nahitabo. Mateo kapitulo 23 bersikulo 30 o 39. Unsa nahitabo ang simbahan sa Jerusalem? Ingon ang Ginoo, Jerusalem, Jerusalem, nagabatog, nagapatay sa mga propeta. Pagkadaghan ni gayo nga buot kung takamong hinangpon sama sa himungaan nga buot mulublob sa iyang mapiso, apan midumili kamo. Mo'y kinungdan nga ang inyong balay pagabiyaan kaninyo. Unsa man ang balaya? Unang Timoteo 3:15. Ang balay mong iglesia sa Ginoo. Unsa mahitabo sa balay? Biyaan. Meaning, mambinayaan ang simbahan sa Ginoo sa Jerusalem. Pero di ni mahanaw. Kaya ang roadmap, mato man sa Rome. Unsa may giingon sa Ginoo sa Mateo 21:43? Ang paghari sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo, kinsa man ang kaninyo, mga Hudiyo, o gihatag ato sa nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Unsa man ang lugar ra? Wala lain ang Roma. Mo nang Roma unotso makaylap ang pagtuo sa tibuok kalibutan, mamunga diha sa Roma. Mao nang ang iglesia gitukod ni Kristo sa Jerusalem nga miadtong Roma, existido sa panahon sa mga apostoles, way lain existido hangtod karon mo ng Roman Catholic Church. Kaya kung moingon ikaw nga dili na maobliga karon sa pagtubag. Patubagon ka namo sa pangutana, kung dili ni mao ang Roman Catholic Church nga naa karon sa Roma, asa naman tong Roman Church during sa time sa mga apostol, kag isaaran ni Kristo nga dili gyud mahanaw kay iyang ubanan. Maobliga karon sa pagtubag. Mo nang mapugos ka kayon sa pag-uyon nga ang Roman Church na existido sa time sa mga apostles, the same nga Roman Church na existido nining tuig 2007. Kaya kung dili ikaw mo yun niini, suknaon ka namo, ug obligado ka pagtubag, kung dili kini mao. Asa na tong gitukod ni Kristo sa panahon sa apostoles nga tuag Roma? Mahitabo dahil nga duha. Na Roman Catholic Church apoy Roma nga gitukod ni Kristo. Isa ra man na sa kabuok. Mao na ang lig-on nga basihan biblically, historically. O kumanhi ka rin, tagaan tagdahan dokumento. Kini nga libro, kini mga Xerox pero to ang original sa balay. Encyclopedia, World History, unanimously nagtumbok nga ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Karon, kaya history unanimously man. Unsa may giingon sa Isaiah 41:4? Kinsa ba ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan? Ako ang Ginoo. Ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan ang Ginoo. Ang pangutana, kung ang Ginoo ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan o ang dagan sa kasaysayan unanimously nga nagpruiba ng Iglesia Katolika ang tinukod ni Kristo nan unsa man ang imong barugan nga supakon ang dagan sa kasaysayan nga ang Ginoo nagbuot.
Kundi ka mo dawat sa history, daw samara na imong gisupak ang Ginoo nga nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Mo nang mapugos ka karon sa pag-uyon sa history, unanimously nag-ingon nga ang Katolikong simbahan mao kini ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nang kaming mga Katoliko legitimately mao lamang ang pwedeng moangkon nga kining simbahan na maong simbahan sa Ginoo existido panahon sa apostoles, way bugto ang iyang kasaysayan, Iglesia Katolika lang. Pero kining mga Baptist, Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, di gyud mo pwede mo claim kay pangitaan mo manog record. Wa man Cristo gibutangan mag-membro kada adlaw. Acts 2:47. Kung moingon mo kamo, magsud mo mong tubag. Kay wa mo ika-present ka mga leader. Ang Katoliko naaman. Mao na ang among tubag, moingon kami, nganong nakaingon kami, nga maokin tinuod, nga simbahang gitukod ni Kristo, because biblically, historically, logically, maokin ni, ang gitukod ni Kristo. Bradsane. Ako ang maingon ko aning ato igsoon na nagapangutanang ano kay nakaingon man kita na ang Katoliko ang tinuod na simbahan. Halimbawa ako, nakoy lecture anang marka na yung bang pag-identify sa tinuod na simbahan ito tawag marks. Nakoy lecture ana og karong gabi akong katagaan og marka o kining mga marka sa tinuod na simbahan, ang Katoliko lang ang nakakuha perfect marks. Amen. Halimbawa, tagaan ta kag tulo ka marka karon na pwede ko banggiton sa imo na ang tinuod na simbahan personalmente na si Christ ang founder. Wa may simbahan na si Christ. Halimbawa, tanang simbahan na imo banggiton sa tibuok kalibutan, gawa sa Katoliko, dili man si Kristo ang founder ana. Sa tinuod lang. Kanang nag-founder ana, lalaki o babae, tapos gipa-claim lang niya na si Kristo kuno ang nag-founder. Pero sa tinuoray, sumala sa iyang kanang records, dili gayud si Christ ang personal. Pero ang usa ka marka sa tinuod na simbahan, dapat personal si Christ, Diyos galing sa langit, nag-ababa dira ning kalibutan, ug nagtukod simbahan. Nagtukod siya og singular na simbahan. So mo nang isang marka. Amen. Now, ang isang question nato karon na ginapangutana, especially sa mga pastors, kay ang Katoliko wa man gayud nagtudlo bisan unsang libro na nag-founder ani. Karon, kung makaingon ka na dili si Christ ang founder, ang siguro ang dapat itudlo mo sa mua kung kisay founder sa simbahang Katoliko na dili si Kristo. Obligado siya, Bradsane, sa pagtubag. Kung maingon ta nga, si Kristo magud ang nagtukod. Sumala sa mga ebidensya, encyclopedia, world history, si Kristo man unanimously. Ang tanang nga records nagpruiba nga si Kristo ang nagtukod sa simbahang Katoliko. Maobliga man sa Bradsane. Kundi ka muoyon nga si Kristo, tudlo imi kinsa. Kaya dugay rami nangita kinsa. Kaya ako mubalhin man ko. Kung makatudlo ka, bro. Halimbawa, kung may tinuod gyud, ako tinuod. Challenge Isado na to. ako sa simbahan ng Ginoo nagtukod. Kung naay magpamatuod o naamoy klarong ebidensya, maminaw ko. O kung mapamatudan ako, mulipat gyapon mo sa imo. Ang atong i-challenge ba sa nemo ni Bradsane? Kung dili siya mooyon nga si Kristo ang nagtukod sa simbahang Katoliko, tudlo imi kinsang tawhana. Kanus anya gitukod, asang dapita gitukod, og unsa nga mga sukaranan nga referensya ang imong ipakita na taga imong encyclopedia, world history, authentic, og standard. Ayaw may basa-basahian ng hunahuna ra sa tao nga gipaningot, mawa ra nagikaligo. Ayaw may presentahe og ebidensya nga dili standard. Kay amo mga dokumento standard Grolier Universal Encyclopedia, International Encyclopedia, Encyclopedia Americana, Encyclopedia Britannica, Webster History, mga world history, authentic, standard, unanimously, isa rin gitudlo. Karon kung supa ka ni ining kamatuoran na, kay ang Isaias 41:4, ang Ginoo man ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan, o ang dagan sa kasaysayan nagpruiba man ng Katolikong simbahan, ang gitukod ni Kristo mao kinang question. Kinsa ka man nga mosupak sa dagang sa kasaysayan ng Ginoong nagbuot. Kung mosupak ka niini, obligado ka nga mutubag sa pangutana. Kung dili si Kristo, kinsa man. Wa pagay taong nakatubag. Kaya kung makatubag ka, bro,
Tagatag Jezmel. Kung makatudlo lang ang tao, nga di si Kristo, makwarta pa ka, bro. Mo na itong tubag. Mo na nga, ayaw ninyo sungaga ang kamatuuran. Kaya kung ang pader imong sungagon, mabuklan na ka. Mo na nga, dawato nato ang kamatuuran. Sa tumang pagpaubos, mo nang mingon si San Pablo sa 2 Corinto 13:8. Nga inim po somos ad liquid adversus veritatem, sed pro veritate. Mo nang dawato nato ang kamaturan, di ta magsupak-supak. Dawato nato sa tumang pagpaubos. Ikadong question. Dili na, may Sir. oras din eh. Atong oras? Ato lang humano na, bro. With permission sa tag-iya sa estasyon. Okay. Murag. Kanang ako, Hatag brother, ko, sir. napakoy briefly, wala ko na humanto akong tubag kanina. Ang founder sa simbahan, mao si Kristo. Tapos, dapat ang place of origin sa simbahan, dapat Jerusalem, dapat. Oh. Simbahan ba na, sa Jerusalem ang starting point? Ang mga simbahan, kahit tingnan mo ang history nila, di man sa Jerusalem ang starting point ninyo. Oh. Kung saan nyo makapasa ng mga marka? Halimbawa, ikatulo ka marka, kini, mga tulo pa lang ini sa mga marka na mga 8 ka buok, ang tunapulo, ang akong pwede inyo merit. No, kini sa tulo pa lang, bagsak na. Halimbawa, ang time of, yung founding date ng simbahan, dapat during the time of Jesus. Whether asa ka magsugod, basta taman lapod sa iyang resurrection o sa ascension. Dapat, dito sa ascension, ang simbahan dapat tuan na. Karon, kung ang imong simbahan, dili dito natukod sa panahon ni Jesus, pagkadelikaduhan ng simbahan na, nagdili pa lang sa tulog ka marka, hagbong na. Nya na ako lecture, mga napulo ka marka, kaya lang wako'y oras. Now, kana siya, sa may kadua question ba? Ay kaduha, kining miingon kita nga si San Pedro ang unang Santo Papa. Klaro man na. Sa diyang gitukod ni Kristo ang iyang iglesia, Mateo 16:8-9, sa bigyan ni Kristo. Kanimo Pedro bato, ibabaw nining mong bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. O paghahatagan ko ikaw sa mga yawi. Si San Pedro gitagan og yawi. Mangutan na ta kag Brother Pintis. Kanang hatagag yawi, Brad, mahimo man ang unsa. Ambot makatubag ba sa ini? Ang tubag ana, Brad, naa sa Isaias 21:22. Ang hatagan og yawi mahimong amahan. Ang pulong amahan sa Latin, Papa. Nasabtan nimo? Kanang paghatag pa lang ni Kristo og yawi kang San Pedro, gi-install niya si San Pedro isip Papa. Kay ang hatagag yawi, Isaias 22:21-22, mahimong amahan. O ang amahan, Papa. Mao nang, ano na kaingon kami, ni San Pedro ang unang Papa, kay siya man ang gihatagan ni Kristo og yawi. O ang paghatagan og yawi, mahimong amahan. Meaning, si San Pedro, unang Papa, sa dihang gitukod ni Kristo ang iyang iglesia. Pero kasi mangutan na siya, Brad Sane, kanto ba na si San Pedro sa Roma? Brad Sane? Of course, yung kuan, sa Bible, dili mo basa nag-adto. Pero yung history, yung traditions, ito nga dito gilubong. So, alangan man na dito ka gilubong, waka nakadto. So, na history. Simple lang. So, sana bro nga dito sa gilubong. Pero gusto ka kanang ay natubangan dinigahay na tag dokumento, kami ready man may sa among dokumento. Oh. So nindot kay ang pangutana, bro, no? O I hope nga kining imong pangutana, basta ang imong pangutana pud kinasingkasing kana bang pangutana ba sa kanangitag tubag sa kamatuoran. Kana may tawgon nga mangita ng pangutana, tubagon kay dili man kamatuoran na ilang gipangita. Ang pagsukod raman sa imong kaalam. Pero ang nindot nga pangutana, mangutana ka sa tuwang pagpos, kay nangutana ka, kay nangita kag saktong tubag sa kamatuoran. Ug sa dihang gitubag, na konbensido ka, dawata ang maong pangutana. Pagpaubos kami, sa una, so pakiro mami, bro. Kami, ni Brad Sane, converted pastor, kini pastor ni sa Alliance Church, Kamakuk. Ako, ministro pod ko sa Saksi ni Jehovah, 15 katuig. Nagbata sa pagkasaksi ni Jehovah. Grabe ang mga pagpangatake sa Simbahang Katoliko. Pero kung sige tag-atake
sige na tag pangdaot sa simbahan, kinahanglan po nga mangita tag kamatuoran. Ilabi na sa tinuod nga iglesia. O kining among mga gipang eksplikar kanimo, mao ni ang makamatuoran nga among nakaplagan. Mao nang kami, di gyud mi katubag kung kinsa nang tukod kang sa iglesia ni Katolika gawas ni Kristo. Ang turon ba sana pag nanghana pag gyud man unsa nang pagtubag. Wa gyud mi katubag. Mao nang kami, surrender na lang gyud mi bro. Si Kristo magigitudlo ka partner. Kaya lang manudlo alang sundog na to si Parba. Gamutudlog si Ignatius. Si iyang huling sugo, moingon na pod nga si Justiniano, Constantino. Nangaunsa naman yung taon ta. Nagtudlo-tudlo na tagway kasiguruhan. Nga na may siguro gitudlo din eh. Muna di na ta mangitag mga tubag, gaway siguro. Dawato na to ang butang siguro. Munang kami, din himi sa sigurado. Di mi diha sa magtudlo-tudlo kinsa. Hindi na po ba si Brother Aaron? So salamat kayo, Brother Reno. Atong pasalamatan nga I hope makato iya pangutana, maka-open po sa iya o in humble way dawaton po nato ang kamatuoran. Kung mao kini ang kamatuoran. Pero kung siya satisfied, salamat kay dito. Daghang salamat sa tubag. okay. So God bless kayo, bro, no? So Pero thank you. sa akong kabahin, Brother Paul, open ko maminaw sa mga mapaliwanag na ang ilang simbahan, si Kristo nagtukod, base sa Biblia o referensya. Pwede kung po. mapamatunan ninyo, mobalhin po ko. Oh. Hawa de ko sa Katoliko. Oh. Tapos, kung mapamatunan na Ako mo, kon, bro. oh, Dugan ta, bro. Balhin ta sila. wali ko, basta dungugunta ka, o taga-ebidensya, Ebidensya. na base sa Biblia o referensya, kaya ako mutukog referensya. Oh. Gusto ko standard reference. Standard reference. Dili Ayoko na, nang dili ka ng self-serving. Dili na. Brother Ray, na ako ikaawag po nimo, okay ra nimo nga gusto ka og dialogo nga personal nila personal. Brad Sani. Pangayo number naman kay number ni Kami Wheeler kami. Brad Erwin. So pwede po ka mga number og para may schedule na to. Kanang dili ilay kanang dialogo ano ba? Kanang personal lang. One-on-one discussion. So kami open mo bro, kami more than 100 na ka mga pastor among na dialogue sa among community nga Oasis of Love, kanang mga pastor nga mga tindin na tagkapinapulo kami ang mo handle sa ilang cell grouping. So kami willing mi nga mga pastor ma-dialogue, dili debate. Magpresentahan lang tag may ebidensya, presentar mo sa inyo. It's up na sa inyo mo tuo mo dili. Basta kami ang among role nga maka-presentar kami nga mao kinang kamatuoran, mao kinang among conviction, tapos kamo pod mo present mo. So binaylo ay lang. Ang dialogue dili na siya ningon nga magdebate ta sa magpinugsanay ta. So kini i-present lang nato ang mga kamatuoran sa tumang pagpaubos o natural pod apilan nato sa paghigugma. Kay mato ni San Pablo, isulti ninyo ang kamatuoran, inubanan ang gugma. So salamat kayo, Brother Fente, sa imong paghatag og higayon nga makauban ka namo din ini among programa ang tingog sa atong pagtuong Katoliko. So God bless kanatong tanan o katapusang panamilit. Ako si Brother Sunny og salamat sa inyong pagpaminaw, espesyalista nagpangutana. Okay. Ako sab si Brother RB Magaway o kanunay nyo kami sundan yung programa ang tingog sa pagtuong Katoliko. Og manamilit na akong mingon ang inyong gihuptan nga pagtuo kay basig na ilan ra mo sa dakong tinunto. So salamat to sa iyo panag-uban ka namo hangtod sunod nga takna o samang istasyon kini inyong ubos nga igsuon manalaban sa atong pagtuong Katoliko, Brother Paul San Pablo Alema. God bless kanatong tanan.
We felt your word burning within us.